Praise the Lord. So, patuloy po ang ating pong usapan patungkol sa buhay-buhay sa kaligtasang ibinigay ng Panginoon. So, marahil I think I need to address yung questions na bakit ba kinakailangang maligtas? Di ba? So, ibig sabihin, pag tinanong mong maligtas na ginagamit sa Biblia, there is a pending disaster o there is a coming disaster sa buhay ng bawat tao o bawat nilalang ng Panginoon. So, ito yung mga bagay, mga kapatid, kung iyong iisipin, bakit kinakailangan nung anak ng Diyos pumarito for us to be saved? So, ibig sabihin, that is a serious matter. Kasi ang pumunta, yung Diyos mismo, yung anak mismo ng Diyos. Ibig sabihin, seryoso yung sitwasyon. Parang sa presidente lang yan eh. Pag hindi gaano serious, pwede na isa sa mga cabinet niya pumunta. O kaya yung mga sabihin na ng mga inutusan niya. Pero kapag presidente na ang pumunta doon sa sitwasyon na yun, so medyo mabigat ang sitwasyon. Ganun din natin isipin, bakit yung anak ng Diyos na nagkatawang tao ang ipinadala sa bawat isa sa atin? Nakikita ko kasi sa mundong ito is something like para bang wala lang, okay lang, nangyari na yun, every Christmas, aalalahanin natin yung kanyang ginawa at kabutihan, pero meron pang higit na rason kung bakit siya pumarito. Kasi ito yung impending judgment na ibibigay ng Lord sa bawat isa. Yung sinabi ko sa inyo, it is not the sin of committing murder, rape, o ano pa mang mga bagay-bagay, yun ay bunga na lamang ng ating kasalanan o nabinhi ng kasalanan na mana natin kay Eva at kay Adan. But the very, very serious thing is that pumarito siya para iligtas ka, para alisin ka sa ganung kalalagayan. At ang sabihin natin yung ransom, no? Alam niyo naman pag tinawag natin ransom, for example, kinidnap mo yung isang tao, no? Humihingi siya ng ransom kapalit nung kalayaan nung taong iyong kinidnap. Kaya sa tinawag na ransom. So, ibig sabihin, yung kalayaan nito nakabase doon sa pagkakaloob kung ano yung hinihingi nung, sabihin nating, abductor o yung, sabihin nating, nangidnap na kinakailangang ibigay mo, i-comply mo para katumbas ng kaligtasan ng taong ito. Halimbawa, humingi siya ng ransom na 5 million. So, ibig sabihin, magdedalahensya ka ngayon ng 5 milyon na yun ang katumbas ng kalayaan ng taong ito. Pag naibigay mo yun, ano ang gagawin ngayon? Palalayain ngayon ang taong ito. Yun ang katumbas ng kanyang kalayaan. Pero sa sitwasyon ng tao, no? Kaya ang sabi doon, si Jesus ang tumubos ng ransom. So, ang kalayaan ng taong ito para mapalaya siya doon sa kalalagayan na siya ay may kamatayan, ang hinihingi na ransom ay kamatayan din. Okay? So, ang kamatayan na yun, kaya yung Kristo ngayon ay pumarito upang isatisfy yung hinihingi na ransom na bunga ng kasalanan. Kaya siya ay namatay at doon sa kamatayan na yun ang ipinambayad doon sa iyo, kaya ikaw ay nakalaya sa kasalanan. Nakuha nyo yung part na yon. Ngayon, para matanggap natin ang pardon ng Lord, doon naman hinihiling ang pagsisisihan natin ang ating mga kasalanan. Yun lang ang idinidemand ng Panginoon. At ano yun?
iaalaw mo na ang Diyos na siya ang mangunguna at mamumuno na at magiging Panginoon ng iyong buhay. Sa gayon, ano yun? Sa darating na panahon, hindi ka na, sabihin natin, tatanggap ng kaparusahan kasi iniligtas ka na ng Diyos. At ang katumbas noon ay buhay ng kataas-taasang Diyos na si Heso Kristo. Now, this is the catch. Kapag ang tao ngayon ay hindi pinansin yung pagmamahal na yun, yung ransom na ibinigay niya sa bawat isa, hindi mo pinansin, yun yung kasalanan, mga kapatid, na hindi na kayang ipatawad ng Diyos. Ano yung kasalanan na yun? A total rejection sa Panginoong Heso Kristo. Kasi wala nang iba pang ransom na pwedeng ibigay doon sa hinihinging demand, ano yun? Yung bunga ng kasalanan ay kamatayan. So dito ngayon, papasok na ang bawat tao, regardless ano ang kanyang nagawa sa kanyang buhay kasalanan, even sa tinatawag na LGBT community, if they repent, every people, every tribes, if they repent sa kasalanan at hiningi nila ng tawad sa Panginoon at handa silang gawin si Lord na bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay, anuman ang sitwasyon, no, ito ay mapapatawad ng Diyos at lilinisin ka sa lahat ng iyong kalikuan. At bibigyan ka ngayon ng karapatang maging anak ng Diyos. But a continual rejection ng offer ng Panginoon na hanggang ngayon, open pa hanggang ngayon. Pero darating ang panahon na ano yun, sarado na ang mga bagay na yun. At ano doon, ang titingnan natin sa Book of Revelation, sa Biblia, ang salitang kamatayan kasi ay lehitimong pagkakahiwalay. Hiwalay kasi ang ano doon. Kasi ang ating understanding ng kamatayan, ano yun, nawalan na tayo ng hininga. Pero there is a, sabihin nating, truth about that. Kaya pag isang tao ay namatay, humihiwalay ang kanyang kaluluwa sa kanyang physical na katawan. So andun pa rin yung definition of death. It means a separation from the life dito sa physical world na ito going into another realm or sabihin natin spirit world. So naghihiwalay sila. Pero ang isang masaklap ay yung magpawalang hanggang pagkakahiwalay mo na sa Diyos that is irreparable. At doon, babayaran mo ngayon, ikaw ngayon ang magbabayad ng iyong kasalanan doon lamang, no? Magpawala hanggang yung kasi only Jesus can give you life. Si Jesus lang ang pinagmumulan ng buhay. At sabi sa Book of Revelation, that place, the lake of fire, is a place of torment. At sabi doon, forever and ever and ever. So yun ang nakakatakot. Ang isang nakita ko lang sa generation natin ngayon, wala na silang ganong understanding and fear of the Lord, the coming judgment. Kaya go lang sila sa buhay nila, no? Na akala nila wala silang pananagutan o hindi sila haharap sa luklukan ng Diyos para isubmit ang lahat ng ating ginawa. Okay? Lilinawin ko mga kapatid para hindi kayo ma-confuse. Dalawa kasing luklukan o throne meron. Yung isang throne, it is for the believers sa ating mananampalataya. That throne is not a throne of judgment but a throne of reward. Ang tawag po doon is the Bema judgment. Itong Bema word from the Greek word, kinuha po ito po yung ginagawa sa mga Olympic. Alam niyo yung tinatayuan nila doon, yun ang tinatawag na Bema. Ang tumutungtong doon ay yung mga, binagawaran ng parangal. So, yun yung isang throne na meron ang Diyos, the Bema
judgment, ibig sabihin, doon ka haharap para rewardan ka ng Lord sa iyong pagpapagal at ginawa para sa kanyang kaharian. Ang tawag natin doon, that is a rewarding day. Kaya nakakatuwa kung ikaw ay kabataan pa. Ano pa? Marami ka pang pwedeng i-contribute sa kaharian ng Diyos. Pero doon sa medyo may edad na, limitado na ang aming panahon at oras sa mundong ito, kaya kami nagkukumahog na maglingkod sa Lord. Kasi, kunti na lang. So that is the first throne na haharapin. Doon, walang paghahatol patungkol sa kasalanan. Okay? Malinaw yun ha? That is a rewarding day. Masaya yun. Tatawagin ang mga pangalan ng bawat isa sa atin. O eto reward mo. Ano ang iyong tinatawag na kinontribute sa kaharian ng Diyos? Ako po ay nag-i-sponsor. Ako po ay ganito, ganyan, ganyan. But, ito tatandaan ninyo, hindi ka naroroon dahil marami kang ginawang mabubuting bagay. Wala yun. Kaya ka naroroon, iniligtas ka ng Diyos o iniligtas ka ng kamatayan ni Kristo. Okay? Maliwanag yun. Kasi yun lang ang daan ng kaligtasan. Yung iyong pagkilala, pagsisisi at pagkilala sa Panginoon. But God is so fair, meron siyang tinatawag na rewarding day. Sa ating mga teachers, sa mga naglilingkod sa Panginoon, ang sabi ni Pablo, bayad lahat ng ating pagpapagal. Kaya ang bawat isa sa atin ay ating hinihikayat maglingkod tayo sa Diyos. Then, the second throne ay yung tinatawag sa Book of Revelations na the Great White Throne Judgment. So yun ang nakakatakot. But huwag kang matakot because no true Christians o believer will stand in that judgment. Kasi pinawalang salanin sila. Kaya nga sabi ng Biblia, sila ay may buhay na walang hanggan. Kasi ang tatayo doon at bibigyan ng Panginoon ng due process, ito yung mga taong walang buhay na walang hanggan na nagmumula sa Diyos. At they will suffer forever and ever and ever. Meron po, in the Book of Revelation, may mga aklat po doon na nakatala ang lahat ng ating ginagawa. Lahat ng kasalanan mo pwedeng ipatawad ng Diyos. Pero kung babasahin ninyo John 3:16, especially verse 17, to those who did not believe is condemned already. There is no remedy. Kaya hanggat tayo'y nabubuhay, dito tayo magdedesisyon sa bawat isa sa atin. Naalala ko tuloy, just last Thursday, kasi kung naalala ng ating mga Dawn Watchers na inirequest ko yung prayer kay Willie na kasamahan namin doon sa munisipyo na siya ay na ano yung nagkaroon ng aneurysm. Na ano siya, stroke. Pero merong ano talaga, yun. There's something like hemorrhagic. So na ano siya doon ang tawag doon ICU. So sa prayer natin, tuwa naman ako dahil nakalabas na siya. But nung Thursday, naroon, malungkot na balita, Pastor, wala na po yung kasamahan natin. So, patay na. Tapos, ang sabi doon nung isang mga naroon, Pastor, ipag-pray natin ang kaluluwa niya. So, ipinaunawa ko naman. Sabi ko, nagpasintabi naman ako, baka kapatid, so sa biblical pong perspektibo, hindi po tayo nananalangin ng namatay. Kasi ang ipinakita po sa atin, pinaniwala po tayo na kapag tayo ay namatay, meron pang purgatorio na doon ka ilalagay para to purge, no? Kasi purging, lilinisin ka doon para makapasok ka ng langit. Pero sabi ko sana, wala pong biblical support yung ganung uri ng sabihin natin practice. Kasi ang sabi po sa Biblia, man is appointed once to die, then after death, judgment. So there is no progressions in between
the so-called the death and the judgment. Kaya sabi ko sa kanila, ang pagdidesisyon po natin ay hanggat buhay tayo. Pag tayo po ay lumisa na sa mundong ito, wala na pong tinatawag na, sabihin natin, opportunity. Kaya ito yung sinasabi natin, hanggat buhay kayo, kilalanin nyo ang Panginoon sa buhay ninyo. We don't know. No one can tell na bukas buhay pa ako. Wala. Kaya yung pagising nyo sa umaga, isang malaking pagpapala yun sa Lord. Kasi paano kung hindi ka na nagising? Di ba? Kaya pag nagising kayo, unang-unang pagmulat pa lamang, pasalamat tayo sa Lord. And don't forget na ano yun, na sa ating pananalang hihingi tayo ng patuloy na gabay sa Lord sa buhay natin o patnubay sa bawat isa sa atin. Then, sa ating pong pagtalakay, balikan ko lang dito kasi gusto ko kasing ma-inculcate sa puso ninyo na kapag tayo po ay kumilala sa Panginoon at nagsisi tayo ng ating kasalanan, hear this, mga kabataan, okay? So sa iyong pagtanggap sa Panginoon at pagsisisi at ikaw ay nagdesisyong handa ka na sumunod sa Panginoon, may ginawa ang Lord o ang Holy Spirit sa bawat isa sa atin. You were being sealed. Ikaw ay tinatakan. Ibig sabihin, God owns you. Pagmamay-ari ka na ng Diyos. At ang Holy Spirit ang nagpapatibay niyan na ikaw ay pag-aari na ng Diyos. Ang sabi niya si John 1:12, to those who believe, sabi doon, He gave them the power, the right, the seal to become the child of God. Kaya saan ka man dumako, ang Holy Spirit ang nagpapatibay na ikaw ay anak ng Diyos. He is the seal. So naalala natin sa ating pagtuturo doon sa business transactions, no, na kung saan itong lahat ng ito, halimbawa, bumili ka ng isang bagay, ang binigay natin example doon ay timber, yung mga magagandang kahoy, at yun ay, kumbaga binayaran mo na sa down payment na yun, tapos yun ay tinatatakan na ikaw ang nagmamay-ari. Kahit ihalo mo yun sa karamihan ng mga timber o kahoy na yun, when the time comes, yun ang ibibigay sa iyo kasi may seal mo yun. Okay? Ganon din sa atin. Tayo ay narito sa ibabaw ng mundong ito, subalit may tatak ang bawat isa sa atin ng Holy Spirit, kaya mahalaga na tayo ay sumunod sa Diyos. Ang Biblia ay nagsasabing, huwag nating pighatiin ang banal na espiritu o huwag nating pigilan ang banal na espiritu or quench and grieve the Holy Spirit kasi sa yung selyo mo. No? Siya yung tatak mo. Then sumunod, no, ay merong tinatawag na pledge. Doon sa pledge na yun na nangyari na tayo binili ng Panginoon, ang pledge naman, ibig sabihin ng pledge, ano yun, nakatalaga na yun, no? Bukod sa seal, ang pledge nakatalaga na yun na kung saan yung owner na yun will retrieve you or siya ay obligated to buy you back or the total purchasement ng ating pagkakabili. Kaya yung down payment, yun naroroon, then yung total purchasement ng Panginoon, kaya yung John 14 ay merong napakalaking pangako, ang sabi doon, pag nagawan ko na kayo ng lugar na kung saan kayo doon, muli akong babalik. Kasi obligado ang Diyos na kanyang balikan yung kanyang mga pagmamay-ari. Ikaw at ako yun. See? Kaya makikita ninyo, anong gagawin natin dito habang nag-aantay tayo sa pagbabalik ng Panginoon? Let's grab the opportunity to serve Him. Upang sa ganun, when we stand before the bema judgment of God, wow, ikaw yung unang excited. Ginawa ni Lord Alphabet, pero sumisingit ka doon, no? Kasi excited ka na sa reward na ibibigay ng Panginoon. I tell you mga kapatid, that is so awesome. Sabi nga ni Pablo, hindi natin mag-grasp kung ano yung joy na naroroon sa puso ng bawat isa sa atin.
It is a challenge sa bawat isa sa atin. No? Involve yourself sa mga gawain ng Panginoon. No? Hindi po pastor na magre-reward sa inyo o mag-ano sa inyo. Yung pastor pwede mag-award. Mag-award ng ano, ng canned food, ng ng oatmeal. Ayan. Pero hanggang dito lang yun. Ang pinakamagandang award ay galing sa Panginoon because it is eternal. Okay. So, yung pledge, ibig sabihin, di ba, pag nanunumpa, pinepledge ng Panginoon ang kanyang sarili, babalikan ko kayo. Amen. No? Kahit senior citizen na tayo, babalikan tayo ng Panginoon. God forbid na ano yun, madat na natin yung pagbabalik ng Panginoon. No? Hindi bubuhayin na lang tayo mula sa mga patay. So that is an awesome day or an event. No? Akala mo kasi para sa science fiction, pero sinabi sa Biblia kasi yun eh. And that is disastrous. Disastrous yun mga kapatid. Alam niyo kung bakit? For example, ikaw ang pilot, believer ka, Christian ka, dumating ang Panginoon, mawawala ka na lang. Sino ngayon ang pipiloto? Kung ikaw halimbawa ay driver, naandyan ka saan ngayon, may pupuntahan kayo, mag-anak, bigla na lang kayo nangawala, tumatakbo mag-isa yung sasakyan. Ano ang pwede mangyari doon? That is chaotic. Kung ikaw halimbawa yung nagpapatakbo ng MRT, LRT, Christian ka, nawala ka ngayon, dire-diretso ngayon. Kahit may hamba pa yun, doon sa may baklaran, lusot yun ng pababa. So that is a disastrous day. But sa mga mananampalataya, that is a glorious day. Amen. Kaya napakabuti ng Panginoon. Alam niyo, sa totoo lang, yung sinabi ng Panginoon kay Eva, doon sa Garden of Eden, sabi ng Panginoon, hindi mo alam kung anong iyong ginawa. Yung simpleng disobedience na yon, no? Akala ni Adan at ni Eva parang wala lang, okay lang, pero hindi mo alam kung anong iyong ginawa. Yung pagbabalik sa iyo to be redeemed, your ransom na hinihingi ng ginawa mo, kamatayan ang pwede lamang mag-alis sa iyo sa kalalagayan na yon. Kaya pinadala niya kanyang kaisa-isang anak at yung kanyang kamatayan ang naging kabayaran ng ating kasalanan. So pledge. Then sumunod, paano mo naman masasabi ang magiging matibay ang iyong pananampalataya sa lahat ng ating pinag-usapan dito? Yung number 3, witness. Palagay ko naman sa inyo, sino yung nakapanood ng impeachment na isinasalang yung witness. Di ba? Kasi doon sa pagsasalang sa witness, ini-extract na ito bang witness na ito ay nagsasabi ng totoo. Hindi natin pag-uusapan. Nababasa nyo naman ng komentaryo sa mga bagay-bagay na yun. Pero ang gusto kong makita ninyo, if this witness ay nagsasabi ng totoo, then the other person, yung sabihin nating defense, will be convicted of the crime. Vice versa, kung ang witness naman ay galing sa defense at krenos exam siya at nakita ang katotohanan sa kanya, so ibig sabihin, ito naman tao na ito na inaakusahan ay mapapalaya. Kita nyo? Now, ito ngayon, ano ang ating evidence of being the son, daughters, or children of God? Ito yun. We are not just being sealed. We are not just being pledged by the Lord. Ito yung witness of the Holy Spirit. May nagpapatunay na Holy Spirit sa bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga ang scripture, ang kasulatan. Kasi ang kasulatan, doon naka-stipulate na ikaw ay ginawang anak ng Diyos. At ang Holy Spirit ang nagpapatutuo niyaan. So, the scripture teaches us the Holy Spirit is a witness to the finality of the sufficiency of Jesus Christ's atonement for us. Una, ang pinagtitibay niya na yung ginawa ni Kristo ay sapat na para mapatawad ang iyong kasalanan at para tumanggap ka ng buhay na walang hanggan.
It is the witness of the Holy Spirit. And even the scriptures, so, na nagsasabi dito, do sa Hebrew 10:14, na yung offering by one offering of Jesus Christ as perfected for all time to those who are sanctified. Ano yung word na sanctified? Ikaw ay ibinukod. Ikaw ay, kumbaga sa ano, ay inilagay sa kalalagayang ito. Ikaw ay pinapaging banal. At sabi dito, being sanctified, and the Holy Spirit also bears witness na ikaw ay pinapaging banal o sanctified o ibinukod ng Panginoon. Kaya yung teaching ngayon ni Pablo, matindi yun, lalo na sa mga kabataan. I would like to address you. Ang sabi doon, don't be equally yoked to the non-believers. Yung na-share sa inyo ni Pastora na isang kabataan, no, na pariwara. Kasi, I think, hindi naman siya total, siguro, Christian siya, kaya lang mahalagihay, pala-absent sa church, walang ministry. So, nakapag-boyfriend siya ng non-believers. At yung non-believers na yun, ay naging addict. So, therefore, dahil yun ang kasama niya, nasama na rin siya sa ganong kalalagayan. Humihingi ngayon ng tulong yung magulang para dun sa anak niya na na mailagay sa isang rehab kasi nakikita niya na hindi na kayang resolba sa pangaral, sa sermon, o ano pa man disiplinang pwedeng ibigay. So, kinakailangan na ng outside intervention sa kanya. Pero ano ang gusto kong makita ninyo dito? Yung mga bagay na yun, kung meron siya sa kanyang buhay, na salita ng Lord na sabi doon, don't be equally yoked, hindi siya papasok sa ganung uri ng relationship. Lalo na sa ating mga kadalaga, maraming mga dalaga ngayon, huwag kayo basta-basta magpapabola sa mga mambobola. At ang unang klasifikasyon na dapat ninyong tingnan, Christian ba yan? Not just a Christian, but a matured Christian. O ay Christian na makikita ninyong naglilingkod sa Panginoon. Huwag yung tambay na Kristiyano. Kasi pag tambay siya, ano ginagawa mo? Wala ka bang opportunity para paglingkuran ng Panginoon? No? Ingat kayo, mga kapatid. Kasi one of the major decisions sa buhay, ang mga bagay na yan, pagkuha ng partner sa buhay. At saka huwag kayo magmadali. Huwag kayo magmadali. Pag pumasok kasi kayo sa ganun, maraming stresses na kakaharapin ninyo. Pag nag-away kayo, it is much more than the so-called yung joy na makukuha ninyo. Pero focus muna kayo sa pag-aaral. Sa pag-aaral muna. Di ba, Jacob, Pag-aaral muna. Okay. Huwag mo muna pansinin yung mga paali-aligid dyan. Okay. Then, let us continue. So, pumunta naman tayo may sa the Christian inner struggle. Though we are Christians, tayo mananampalataya na, merong nagtatag of war sa kalooban natin. The old nature, na ang gusto ay yung kanyang nakagawian, nung hindi pa siya Kristiyano, mahilig surong kung ano pa man, mga bisyo, o ano pa man, mahilig sa mga lakwatsa, o whatsoever. Then, nung ikaw ay naging Kristiyano, there is something na ito yung nire-renew ng Panginoon ang buhay mo, yan yung nagbabanggaan sa loob, naghahatakan. Kaya mismo si Pablo ay nagbibigay ng testimony sa bawat isa sa atin na sabi niya doon, meron ikang, sabi natin, a nature from within, na meron siyang ikang dapat gawin ay hindi niya ginagawa. At yung hindi niya dapat gawin, yun ang kanyang ginagawa. That is a personal testimony ni Pablo na ipinakita sa atin that there is a battle within. Okay? So there are two natures within us, the old nature and the new nature. Okay. Kasi sabi sa
sa 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is now a new creation. Now, minsan may nagtatanong dito, ang sabi no, ang isang Kristiyano isa lang ang nature that he is a born again. Definitely not. Kasi based on our experiences also, merong struggle ang bawat Kristiyano. Ang sinasabi doon nyo, kasi ang kinuha niyang passage is that if anyone be in Christ, he is now a new creation. Tama, may new creation tayo. Una, ang destiny natin sa poder ng Diyos. That is a new one. Meron tayong new relationship with God the Father in heaven. Diba? At meron tayong, sabihin natin, bagong kinabukasan sa harapan ng Panginoon. So that is the new nature. Kasi minsan, wag natin titingnan itong ating physical na pagkataong ito na kung saan is merong struggle from within, sasabihin natin wala yung new nature. No, that is inside. Yung sabi ko nga sa inyo, yung pag gumagawa kayo ng bagay at meron ng conviction within your heart na sinasabi sa iyo na mali ang mga bagay na yun, that's a good sign. Kasi meron nang kumukontra doon sa iyong pagkatao, which is the evidence of the residence of the Holy Spirit. Kasi dati-rati wala naman di ba? Pag tayo nga nang-aasar pa tayo lalo. Di ba? Walang tinatawag na rumerenda. No? So, there is a struggle within sa bawat isa sa atin. Kaya, dito natin may kita doon sa ating pagtuturo, kung maalala ninyo yung example natin na fisherman, Iskamu fisherman, naalala nyo ba yon? Na tuwing Saturday afternoon, no? Hindi na siguro mamamalakaya, dala-dala niya yung kanyang dalawang aso, yung black dog at yung white dog. Di ba? Tapos, yun ay ibebet, magpupustahan yung mga naroon. Siya din, tumataya din naman siya. Pero ang problema, doon sa iba, nananalo, natatalo. Pero siya, walang talo. Parati siyang panalo. Ngayon, tinanong siya, ngayon ng mga naroon, ano ba ang sekreto mo? So sabi niya, ganito, kung pupusta siya doon sa puti, within that week, gugutumin niya yung black. So, ibig sabihin, manghihina. Wala siyang lakas kasi kulang siya sa yung aso kulang sa pagkain yung aso O, yung aso. Kasi iba, sobra-sobra rin sa pagkain Okay. So, pagka gusto naman niya, yung black naman ang kanyang bubusugin, matatalo naman si white. Kaya kada pusta niya ngayon, panalo siya. Diba? Ngayon, anong relasyon nito sa buhay natin? The same din. If we have two nature within us, sabihin natin, white representing the life given by God, by the Holy Spirit, at yung isa is the old nature. Kung sino ang papakainin natin doon, yun ang magdodominate sa buhay natin. Yan ay totoo. Walang exempted dyan. Kahit nga yung mga disipulo nakita nyo si Peter? Actually, ang flesh ang nagano kay Peter Panginoon, di ka kailangan mamatay. Ano ang sabi ng Panginoon? Kasi alam niya na hindi sa sa espiritu galing yun. Ang sabi niya, get behind me, Satan. So, si Satan, sinusundot niya ngayon yung magandang mungkahi kay Peter na, Panginoon, hindi ka kinakailangang mamatay. Pero nirebuke siya ng Panginoon. Pero maganda naman yun, di ba? Kung isipin mo, concern siya. Ayaw niya mamatay ang Panginoon. Kaya lang, hindi nakalooban ng Panginoon. It doesn't comes from the Spirit of God. Yun ay nagmula doon sa sulsul ng kaaway. Ano pa sinabi ni Peter? Panginoon, hindi kita iiwan. Ano ang nangyari ngayon? That is the work of the flesh. Bago pa tumilaok ang manok, ang sabi ni Jesus, itatatwa mo ako ng mga 3 beses. So ano ang nangyari? Kasi that is the flesh. So dito, ganun din sa buhay natin mga kapatid. We have the so-called the old nature
and the new nature. Ngayon, ang dapat nating bigyan ng pansin at pakainin ay ang ating new nature. Because according to 1 John 4:4, huwag niyo kakalimutan, 1 John 4:4. Greater is He who is in me, who is in you, no? Mas maganda siguro in me, no, para very personal. Greater is He who is in me than he who is in the world. Binibigyan na tayo ng hint ng salita ng Lord. If He is greater, so therefore, walang tinatawag na tatalo eh. Greater than he that is in the world. But we as a Christian, alin ang pakakainin natin sa buhay natin? If we want, no, a victorious life, dapat bigyan natin ng panahon ang ating Christian o sabihin nating pananampalatayang buhay. Paano natin bibigyan ng panahon yan? Bibigyan natin siya. Pakakainin natin siya ng salita ng Lord. Kaya yung prayer and meditation is very, very important. Kung mababasa ninyo doon sa Joshua 1:8, nung nagkaroon na ng transition of leadership, tapos na ang leadership ni Moses, ngayon si Joshua, ano ang billing sa kanya ng Panginoon? No, let not this book of the law or the word of God depart from thy mouth. So ibig sabihin, ito yung gagamitin niya sa kanyang buhay. At nasabi doon, meditate it day and night. So ibig sabihin ng meditation, make the word of God be the so-called foundation of your life. Let the word of God be the screening part of your life to screen ano yung mga bagay-bagay na iyong naririnig na ninanais magbigay ng isang negatibong pananaw sa buhay mo. Let the word of God screen that. So don't depart. So meditate it day and night. At ang sabi doon sa Biblia, maliwanag na sinasabi na kung yun ay mangyayari, ikaw ay magtatagumpay. See? Now, sa atin din, ang sabi nga is, new nature according to Ephesians 4, ang sabi dito, the term, no, new nature, sabi dito, new nature and old nature, or new man and old man, they try to make us understand the radical change that take place in our Christian life when we are controlled by the Holy Spirit. Ikaw mismo mamamangha ka if you submit yourselves in subjection with the Holy Spirit of God. Alam niyo mga kapatid, just a testimony, kasi pagka talagang nag-pray ako sa Lord, I want to re-establish my prayer at saka sa iyo. So in my prayer, kaya yun ang maganda sa Panginoon meron tinatawag na conviction na akala mo okay lang yon. Because sa mga panahon na pag kumukuha ng kanta, nagpapaano si Joyme, ako rin may binibigay sa kanilang kanta. So, para ba sa akin, wala, sabi ko, ayaw ko na kay Don Moen. Yun, ganun. Kasi masyadong light, hindi challenging yung kanta. Pero in reality, I enjoy it nung ako ay bata-bata pang Christian, because sabi ko nga sa inyo, kompleto ako ng yon. So in my prayer, nagano ang Panginoon, nag-lead sa repent. Kasi you are despising that person na siya ay lingkod ko. Pero nung ginagawa ko, wala akong tinatawag na sabihin natin conviction na ganoon. Kasi ayaw ko it is my right to accept and reject kung sino yung gusto kong pakinggan. Pero naroroon ang Holy Spirit at sinasabi na yon, repent. No? Hindi maganda yon. Hindi maayos yung ganong bagay na yon. So I repented. Then, plinay ko yung kasi dalawang yun yung God with us, then, ayun, under the presence ng Panginoon. See, may mga buhay kasi, may mga bagay kasi mga kapatid na sometimes hindi natin tinitingnan as a very offensive sa Holy Spirit of God. But if we learn how to move, how to think as the Holy Spirit thinks and move, makikita natin at doon na nangyayari talaga yung progressive sanctification ng buhay natin. Even minsan kasi, di ba,
paano tayo mag-respond doon sa mga sitwasyon. Ano ba, sinisiraan tayo, iniisbiran tayo, wala naman tayong ginagawa. Di ba? Pumapasok sa isip mo, isang makamundong bagay din, mas maganda ako sa kanya, kaya siguro ganun siya, di ba? O mas gwapo ako sa kanya, kaya siguro ganun siya. Yun yung mga bagay na kung saan flesh to flesh. Pero but the question, if you move in the Holy Spirit, magkakaroon ka ng tinatawag na grief sa puso mo kasi makikita mo na kapahamakan ang ganong uri ng pag-iisip. Hindi lang sa iyo, what if ang kanyang sinabihan ng ganon o ang kanyang kubasan ay pinatatamaan na ganon ay isang tinatawag na talakera o sabihin nating aggressive person, kapahamakan niya yun. So we should not be rejoicing in that particular situations, but meron tayong dapat na grieve sa puso natin na, Lord, turuan mo naman yung taong yun na hindi maganda yung mga bagay na yun kasi ikapapahamak niya yung mga bagay na yun. Okay. So, these two nature, mga kapatid, uulitin ko, we have a battle within. Na sabi ko kasi inyo, kung sino ang pakakainin ninyo, siya ang magiging malakas. But this is the question. Ano ba, paano ba pinapakain ng flesh? Definitely. Andyan yung mga bagay na ginagawa natin before. Pagiging mayabang. No? If you meditate it, ano yun? Tawag dito, hindi matadero yun eh. Yung mapangmata, tawag doon. Yan, mapula. Mata pobre, ganyan. All this, pornography, o ano pa mabagay, that is the so-called the food of the flesh. If you dwell yourself in that particular part at yan ang laman ng iyong puso at kaisipan, then definitely the flesh becoming strong. Okay? Kaya ano man ang sabihin nito na nagbumulay, hindi tama yung whatsoever, o wag yan kasi wala siyang magagawa kasi mas malakas siya. Okay? Then, ganun din naman dito, paano ba ngayon pakakainin naman ngayon ang tinatawag na spirit? So, definitely, para hindi ito maging malakas, gutumin mo siya doon. Ibig sabihin, don't indulge yourself sa mga ganong uri ng mga bagay. So, eto naman ngayon, ayon dito, this is the Word of God, the fellowship, the prayer, no, involving yourself sa ministry. O let's sabihin natin, ikaw ay patuloy na gumagawa ng mga bagay na naayon sa kalooban ng Diyos, then itong katauhang ito, siya ang magiging malakas. Kaya, hindi po tayo lalakas mga kapatid kung wala tayong salita ng Lord. Okay? At ang salita ng Lord para maging balanse sa buhay natin, kasama ang prayer and fellowship or worship sa Panginoon. Alam niyo, kaya naman mag-worship eh. Lalo na ngayon, may mga MP3 o whatsoever. Yun ang ginagawa ko kasi meron tinatawag na ito lang ang isang masaklap. Pumapasok yung komersyal. No? Kaya nakapikit ka na ganun, tumutulo ng luha mo. Ano yun? Okay, sabihin na, meron ba kayo problema sa mga bills? Ganyan. Pamula nung ginamit ko itong ano na ito, no. Kaya pag labas ng escape, tuloy lang. Sanay na ako doon sa ano na yun eh. Pero this is the catch. Tinan niyo mga kapatid. Ito yung makamundong pamamaraan eh. Yung YouTube, alam naman natin, ito naman ay tinatawag na public knowledge. Yung YouTube, pag gusto mong ng commercial, may product ka o whatsoever, magbabayad ka sa kanila para i-post yung commercial. Meron ka para makilala ng madlang people. Tapos meron din ang option ng YouTube, kung ayaw mo ng commercial, magbabayad ka naman. Sabi ko, sandali, two birds in one stone to Nagpapabayad ka ng komersyal, tapos kung ayaw mo na may komersyal, ang iyo panonood, magbabayad ka rin. Galing ng business strategy, no? Ang bihira yan. Galing. Sabi ko, galing sa business nito, No? Magbabayad ka. Tapos yun namang ayaw ng merong komersyal, magbabayad din. Diba?
Pero bahala na si Lord sa kanila. Okay. 2 Corinthians 3:18. Ganito ang sinasabi. 2 Corinthians 3:18. But we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as the Lord, the Spirit. Naalala ko tuloy, just for the sake of discussions, sa mga, hindi ko lang alam po ano yung sa mga Korean novela, drama, di ba, mga kaharian, pagkakausapin mo yung halimbawa yung hari, no, o kaya yung dowager, or being the queen, meron sila parang screen na transparent naman siya, visible, pero hindi mo gaano yung image, di ba, na nakalagay yun doon. So ito yun parang something like this, no, na kung saan yung ating tingin, no, sa salita ng Lord o sa Panginoon, there is something tinatawag na blurred image na naroroon, no? Kaya minsan hindi natin na naiintindihan o nauunawaan yung mga bagay-bagay na yon. Pero sabi dito, nung nagkaroon tayo ng naipanganak na muli, or we have a new creation in Christ, so yun daw, lambong na yun ay unti-unting naaalis. At sabi dito, beholding as in a mirror the glory of the Lord. No? Don't forget, yung glory dito mga kapatid, as we talk in the Bible, hindi ito yung nagluluningning. Hindi ito yung nakakasilaw. When we talk about sa Bible, the glory, it means the authority. No? When the authority is right there, you will be affected. And there is a tinatawag na epekto sa buhay mo. For example, sa mga bata, ito kasi matitigas ng ulo ng mga ngayon, ng mga senior high, something like that. Yung mga bata, hindi ba? So, pag sila ay wala pa yung teacher, naglalaro yung mga yan. Magugulo yan, di ba? So, meron ba nagpapalipad ng aeroplano, meron may nagsusulat sa pader, something like that. Pero pag pumasok na ngayon yung teacher, nagbe-behave silang lahat. Uupo na sila sa kanilang upuan, di ba? At sila ay behave na. That is the so-called the glory of the teacher. So therefore, ang glory, it talks about yung daladalang authority ng teacher. Pagpasok niya, every children will be affected. Kaya sila nag-behave. Ganon din naman sa mga siblings, sa mga anak. Di ba? Minsan sila magugulo, ganyan. No? Lalo na kung sabihin halimbawa na nung mayroong bilin yung magulang na huwag kayo masyado dyan sa walang tinatawag na pagsi-cellphone o whatsoever, paglalaro. Halimbawa, ganon. Hindi nila alam dahil sila kumbaga sa libang na libang. Hindi nila alam na parating na yung parents. Pagpasok nung parents, nung nakita ngayon, wala naman sinasabi pa yung parents. Tama ba? Ano ang gagawin ng bata? Remember niya, meron tinago bilin yung parents. Bibitawan niya ngayon yung gadget o kaya itatago niya yung gadget na ganoon. So, ano yun? Ibig sabihin, there is something heavy or glory sa magulang. So, when we talk about the glory of the Lord, hindi ito yung nagliliwanag o whatsoever. Ibig sabihin, the heavy in authority. Kung maaalala ninyo nung idinedicate yung temple ni Solomon, and even yung ginawa ni Moses, yung tabernacle of Moses, that very moment, itong mga priest na ito, meron silang kani-kanilang mga function sa loob ng tabernakulo. Even the singers din sa temple ni Solomon, no? Kasi si David kasi, marami na siyang kinator, instrumental, whatsoever. Pero sabi sa Biblia, sabi dito, when the glory of the Lord came down, stop lahat. Ibig sabihin, the authority na dala ng Panginoon, ito yung bagay na kung saan nagbe-behave ang lahat. Hindi makapag-minister
at hindi makapag-function yung mga priest doon because of the glory of God. Minsan pag binasa mo kasi sa illustration, nakita mo no, di ba, ganon? No. It's so heavy that everybody becomes silent. Yun din mga kapatid sa awa at habag ng Panginoon. Pag tayo ay nagpupuri sa Panginoon, there is something. When the glory of the Lord comes down, nag-i-still, worry vanish. Yung pain sa puso mo, nagkakaroon ng katugunan. Why? Because there is an authority inside. At yung authority na yon, nararamdaman mo yon. Kagaya ng mga bata, hindi pa nagsasalita yung teacher, they are behaving themselves. Kaya sabi dito, but we all, with unveiled face, beholding as in a mirror, the glory of the Lord are being transformed into the same image from glory to glory, just as the Lord Jesus, the Lord, the Spirit. So ano ibig sabihin dito? Ang ibig sabihin dito mga kapatid, as the so-called the glory or the authority of God dominates sa buhay mo, ito yung umaakay sa buhay mo, then you are transforming into the image of the Lord Jesus Christ. Why? Ano ba ang nadadala noong glory na yun o yung heavy authority na yun? You behave yourself. Ano yun? Iniiwasan mo ang kasalanan. If there is something within us, we repent. So, by doing so and constant exposure for that glory before the Lord, ang sabi dito, ano yun? Nagkakaroon ng from glory to glory, He is changing me. Yung dating, may sungit, kunti na lang. Kunti na lang. Hanggang sa, wala na. At yung iyong compassion, iyong unawa sa sitwasyon ng bawat kaluluwa ay lumalawak. Kaya sabi doon, di ba may kanta tayo doon, break my heart as for what break yours. That is the constant. Basta na putting ourselves into the authority or glory of God. See? Kaya minsan, may panahon na ano yun. Ang kilos ng Panginoon hindi parating maingay ha. May panahon tumahimik ka. May ganon. Just be silent. And, ano yun? Be in reverence to the very presence of God. Kaya ito napakaganda na kung saan the Holy Spirit of God, ito yung kailangan ng bawat isa sa atin. Let us put ourselves into the so-called, the very authority of God. Kapag si Lord, ang authority sa buhay mo mga kapatid, I tell you, wala kang pagsisisihan sa buhay mo. Naalala niyo yung prayer ng Panginoon? Ang prayer ng Panginoon, sabi doon, Father, if it is possible, na alisin mo ang saro na ito ng kamatayan sa buhay ko. Diba? But not my will, but your will be done. So in that particular things, mga kapatid, ipinakita sa atin na whatever the situation, even unto death, the will of the Lord must be accomplished. Yan yung mababasa natin. Alam niyo, pag may nababasa ako write-ups na talaga tutulo ang luha mo doon yung mga churches sa other part of the world na sila ay sinusunog, sinisilaban. Makita ko yun ng mga radical tas binaburn ang sinisilaban ang kanilang church na pinagdadausan, and they are being persecuted, pero isang napun ako, the glory of the Lord is much more heavy sa kanila. Kaya doon sila, yun ang reason kung bakit nahaharap nila at hindi sila nadidiscourage. Alam niyo ba yung kantang, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus.
Bakit sa ibang church, pag sinusundan na ng pianista yung pag yung pastor kumakanta, gano'n. I have decided. Di ba, may makikita mo, nagra-ride na rin yung pianista, di ba? Ganon Jacob yun, no? To follow Jesus, the turning back. Alam niyo po ba kung ano ang doon, ang story behind? Ito ay isang pamilya, Christian family sila. Hindi ko lang alam kung ano yung lugar rin. Pero doon sa lugar na yun talaga, kumusta na ang persecutions ng mga sabi natin mga radicals ay naroroon. So, sabi sa kanya, tatay ito. Andiyan asawa niya, I think 2 anak. Sabi, if you're not going to renounce yung iyong pananampalataya, papatayin ko isa-isa ito. So, talaga hindi niya ginibab. Bang, patay. Bang, hanggang namatay yung 3. At doon nasulat yung kanta na yun. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. So, the same in the Garden of Gethsemane is the same scenario. Pwede mag-exit na ang Panginoon. Okay, alam ko naman, Lord, sa mga yan naman matitigas ang ulo eh. Hindi mamatay na lang sila. Hindi eh. Ano sabi na doon? Not my will, but your will be done. So doon maliwanag na ipinakita ng Panginoon, ano man ang sirkumstansya natin sa buhay, even in the valley of death, no turning back. No turning back. So that is the glory and heavy glory of the Lord sa bawat buhay natin. If the glory of the Lord, ito yung maglalagay sa atin for changing us from glory to glory, is changing me. Naalala niyo yung teaching natin about yung isang binata na isang tao na tumingin sa salamin, nakita niya ang kanyang itsura, at pag alis niya, ay nakalimutan niya ang kanyang image. So ano sabi ko sa inyo, from the word change, ipinakita ni Lord na, anak, ito ka. Hindi ka yung nailarawan ng iyong karanasan, ng iyong sitwasyon, ng ano pa mga bagay that corrupted the image, even sa pananaw mo sa buhay, even the infirmities, anak, hindi ka ganyan. Ito ka, ito ka, ito ka. Kung ano ang sinasabi ko sa iyo, yaan ka. But, paano natin i-embrace yun? Allow the authority of God to indwells sa bawat isa sa atin. Na ano yun? Submitting ourselves. Alam nyo, sinasabi di ba? Yung self-denial is a very important things sa buhay ng isang tao kung gusto niyang magamit ng Panginoon sa kanyang ubasan o sa ano pa mang paglilingkod na ating gagawin. Okay. Romans 8:4. So, sa every struggles ng buhay natin, na kapatid, and even si Pablo, nagsabi doon, di ba? Si Pablo ay meron turn of the flesh, na nakita ni Pablo na itong paglilingkod niya ay mas magiging full-blown o mas magiging maganda kung wala na itong turn of the flesh na ito. Ang turn of the flesh doon, we don't know. Ibig sabihin, basta ang isang totoo doon, nakakasagabal sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. And that is the reason why he sought the Lord 3 times. Pero ang sabi ng Panginoon, alam mo si Lord, sa totoo lang, Lord, pwede naman, wala naman to para mas maganda naman akong makapaglingkod, para naman mas maayos akong makapaglingkod. Lord, yung ganun. Lord, yung family ko. Lord, yung anak ko. Lord, yung mga bagay-bagay. So, nakikita nating hadlang. Pero nasabi ng Panginoon kay Pablo, my grace is sufficient. If we walk in the grace of God, there is no reason. May kanta tayo doon sa Ming, there is no reason. Diba? Pero ito yon. Marami na kayong utang, ha? Okay, Romans 8. So, sabi dito, ayan, Romans 8:4. Paki-plus nga, anak. Wala. Okay.
Ang sabi dito, we can have victory in Christ by the power of His Holy Spirit that lives within us. So greater is He that is within me than he that is in the world. Ang Biblia ay naggagarantiya, ikaw ang paldo, ikaw ang panalo sa anumang labanan kasi mas dakila, mas makapangyarihan ang sumasa iyo o nasa panig mo kesa sa sanlibutan na ito. But that victory will be maintained if we always feed our spirit, our spiritual life, at gutumin natin ang ating pong flesh. Kaya yung constant involvement sa gawain ng Panginoon, parati ako namamanhikan sa inyo. Give time for the Lord. Kasi yan ang magpapatibay sa atin pong buhay. Amen? Let us pray. Lord, we thank you so much, Father God. Maraming salamat po, Panginoon. That in our struggle, O Lord, kami po ay tinutulungan mo. Sa mga struggle namin sa buhay, O Lord, kami ay ini-encourage mo. At isang pangako, Panginoon, na yung tinuran, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. What a wonderful promise, Panginoon. Kung kami man, O Lord, ay humaharap sa mga sitwasyon, O Lord, the difficulties ng buhay namin, Lord, ang dalangin namin ay huwag kaming panghinaan ng loob. That we will always be trusting sa iyong biyaya, sa iyong kapangyarihan, sa iyong salita. At ang iyong Holy Spirit ang patuloy na kumilos sa amin pong mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Kaya naman, O Lord, kami patuloy na akayin sa matuwid na pamumuhay for Jesus' name's sake, O Lord. At turuan mo kami, O Lord, at bigyan mo kami ng kalakasan how to overcome ang mga bagay na nagiging hadlang sa aking pong paglago, sa aking pong pag-i-involve ng aking sarili sa mga gawain na meron ka, O Diyos. Let your love flows, Panginoon, sa aking pong buhay at makita ko, O Lord, ang naisin mo, ang iyong kalooban. Give me, O Lord, nakagutuman sa iyong salita, O Lord, which is the bread of life. Na ako po, O Diyos, ay maglalagay ng panahon para ito ay basahin. At gandi po, O Lord, ako ay magkaroon ng panahon na manalangin at sumamba, in a personal way, O God. And even involving myself, O Lord, sa mga church ministry na kung saan magpapatatag ng aking pong pagkilala at pananampalataya sa iyong harapan. Dinadalain ko, O Lord, especially ang mga kabataan, Lord, gabayan mo sila, O Diyos. Yes, give them, O Lord, the discernment upang hindi sila mapahamak sa kanilang mga buhay, sa mga bagay na kanilang dinidesisyonan, ay naroon ka, Panginoon. At turuan mo din sila, Panginoon, to seek counsel, O God, sa mga matured people, O God, sa kanilang pong mga teachers o leaders, O God, Bible leaders, upang mabigyan sila, O Diyos, ng higit pang pangunawa sa bawat sitwasyon. Ganun din po, Lord, ang bawat isa sa amin, O Lord, ay yung patuloy na gabayan at ingatan ng aming pong buhay. Holy Spirit, we thank you so much. Thank you, Lord, sa patuloy mong pagsama at sa patuloy mong pagiging matyaga sa bawat isa sa amin upang kami ay hubugin, upang kami, O Lord, ay makawangis ng Panginoon. At the same time, O Lord, we pray that the kind of faith ay sa amin, O Lord, a faith, O Lord, that met the healing power of yours, a faith, O Lord, that meet, O Lord, the wisdom that comes from you, O God, upang ito'y magamit namin sa aming pong pang-araw-araw na buhay. Yes, O Lord, and we pray that our flesh ay masalensyo namin, O Lord, sa aming pong buhay at kami lumakad sa iyong panuntunan. Salamat. Maraming salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.